Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa Marcus Aurelius Tagalog. Naisip mo na ba kung ano talaga ang tumatakbo sa isip ng isang tao kapag bigla ka na lang nawala? Hindi lang basta umuurong ng kaunti, kundi tuluyang nawawala. Parang binura mo ang sarili mo sa mundo nila na parang hindi ka kailanman naging bahagi nito. Dahil ito ang masakit na katotohanan. Masyado na silang nasanay sa presensya mo. Iniisip nila na pwede ka nilang tratuhin kahit papaano at mananatili ka pa rin. Binigyan mo sila ng ginhawa na laging nandyan ka, na isa kang opsyon. Pero ano ang mangyayari kapag sinabi mong tama na? Harapin natin, kumapit ka sa kanila na parang sila ang hangin mo. Pero naisip mo na ba kung itinuring ka ba nila bilang isang taong hindi nila kayang mabuhay ng wala? Hindi, dahil naging kampante na sila. Nagsimula silang balewalain ka, pero dito na magbabago ang lahat. Kapag nawala ka, kapag tumigil kang magpakita, kapag hindi na dumarating ang mga tawag mo, at ang presensya mo ay naging alaala na lang sa likod ng isip nila, doon nila mararamdaman. Doon nila marerealize kung ano talaga ang nawala sa kanila. Hindi nila yun inaasahan. Isang saglit hawak nila ang lahat ng kontrol. Sa susunod, parang kinuha na ito mula sa kanila at naiwan silang wala kundi puro pagdududa at kawalang katiyakan. Ang bigla mong pagkawala ay nagtutulak sa kanila sa isang mundo kung saan ang enerhiya mo, ang presensya mo at ang atensyon mo ay hindi na nila basta-basta makukuha. At maniwala ka, mararamdaman nila ito. Mas matindi pa ito kaysa sa kahit anong pagtatalo, pag-uusap, o pagsusumamo para makita nila ang halaga mo. Dahil kapag nawala ka, hindi lang nila mamimiss ka, they'll crave you. Ganyan ang kapangyarihan ng pananahimik. Ganyan ang epekto ng paglayo sa oras na hindi nila inaasahan. Nagiging palaisipan ka na hindi nila kayang lutasin ang kakulangan na hindi nila kayang punan. At sa gitna ng kawalang katiyakan, hindi ikaw ang nawawalan ng tulog, sila. Tingnan mo, ang pagiging laging available mo ay ginawa kang predictable sa paningin nila. Inilagay ka nila sa isang kahon. Iniisip na alam na nila kung paano ka kontrolin, kung paano ka paikutin. Pero ito na ang masakit para sa kanila. Tapos ka na sa pagiging predictable. Tapos ka na sa pagsunod sa mga patakaran nila. Kapag lumayo ka, kapag bigla kang nawala ng walang paalam, isang tanong ang naiwan sa isip nila. Paano kung tuluyan ko na siyang nawala? Parang hinatak mo ang sahig sa ilalim nila. Nawalan sila ng kumpiyansa, nadurog ang kanilang ego, napilitan silang balikan bawat kilos nila, bawat salitang binitawan nila, bawat pagkakataong isinantabi ka nila. Iniisip na palagi kang andyan para saluhin ang mga piraso. Ngayon, ang meron na lang sila ay pagsisisi. Sabi nga ng isang matalinong kaibigan, minsan, doon mo lang nare-realize ang halaga ng isang bagay kapag nawala na ito. Malalim ang dating ng kasabihang ito dahil tumatama ito sa ugali nating mga tao. Ang hindi pagpapahalaga sa mga bagay na akala natin ay palaging andyan.
Kapag nawala ka sa buhay nila, hindi lang presensya mo ang hinahanap nila, kundi ang pagka-realize na binabalewala ka lang pala nila noon. Ang katahimikang iniwan mo ay pumipilit sa kanila harapin ang katotohanan ito. Hindi ka nila pinahalagahan hanggat hindi ka na nila makuha. At ang pagkawala mong iyon ang pinakamalakas na gising sa kanila. Umiikot ito sa isipan nila. Paulit-ulit, pinapaalala na nawala sila ng isang bagay na hindi nila alam na kailangan pala nila. Pero ito ang totoo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagmamanipula. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan mo, sa pagpapakita na hindi ka basta-bastang tao na pwedeng mawala lang. Kapag nawala ka, hindi lang ito basta pagbabago ng laro, isa itong pagyanig ng kaluluwa. Ramdam nila ito sa paraang hindi nila inakalang mararamdaman nila dahil hindi naman talaga nila naintindihan ang tunay mong halaga hanggang sa mawala ka. Tandaan mo, ang mga tao, hindi nila pinapahalagahan ang meron sila hanggat wala na ito. Ganyan talaga ang likas na ugali ng tao. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong manatili hanggang mapansin nila. Ang halaga mo ay hindi dapat nadidiskubre lang kapag wala ka na, pero minsan, iyon lang ang paraan para maipakita sa kanila ang mga bagay na kanilang hindi pinahalagahan. Minsan, kailangan mong mawala para maalala nilang hindi ka mapapalitan. Isipin mo ito. Sinusubukan mong makuha ang atensyon ng isang bagong tao o baka naman unti-unti nang nawawala ang spark sa relasyon mo. Binigay mo ang oras mo, ang enerhiya mo, ang atensyon mo. Pero parang nakikipag-usap ka sa pader. Malayo sila, laging abala, parang ikaw ay pangalawa lang. Masakit, di ba? Pero ito ang katotohanan. Ikaw lang ang gumagawa ng lahat ng effort. Naging kampante na sila sa ideya na palagi kang andyan, na patuloy kang magbibigay kahit walang kapalit. Diyan mo babaliktarin ang kwento. Isipin mong umatras ka, pinutol ang walang katapusang pagbibigay ng atensyon. Isang araw, magigising sila at wala ka na. Wala nang tawag, wala nang text, wala nang pagsunod sa gusto nila. Doon na sila tatamaan. Ikaw pala ang gumagawa ng effort. At ngayon, ang pagkawala mo ay mas malakas pa sa kahit anong naramdaman nila. Bigla silang nawalan ng kumpiyansa, naguguluhan, nagtatanong kung anong nangyari. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nila kung ano ang pakiramdam na mamiss ka. Ikaw na ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya ito ang hamon ko sa iyo. Lumayo ka. Hayaan mong maramdaman nila ang lamig ng mundong wala ka. At kapag nagsimula na silang maghabol, pilit kang hinihila pabalik sa mundo nila. Malalaman mong isang bagay ang sigurado. Ikaw na ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. I-drop ang phrase na, "Tinatanggap ko ang hamon" sa comments kung handa ka nang kontrolin ang sarili mong kwento, kung handa ka nang tumigil sa paghahabol at hayaang maramdaman nila kung ano talaga ang nawala sa kanila nang bigla kang mawala.
Ngayon, talakayin natin ang 7 bagay na mararamdaman nila kapag bigla kang nawala. Maniwala ka, hindi nila ito nakita na darating at yayanigin sila nito sa paraang hindi nila inaasahan. Kasi kapag lumayo ka at bigla kang nawala sa buhay nila, hindi lang ito basta maliit na pagbabago. Isa itong matinding pag-uga. Hindi ito tungkol sa pagbibigay lang ng espasyo. Ito ay paglikha ng isang kakulangang hindi nila naisip na mararamdaman nila. Ikaw ang nagiging katahimikan sa isip nila, ang pirasong nawawala na hindi nila kayang baliwalain. Maniwala ka, mararamdaman nila ito sa bawat sulok ng utak nila. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Doon sila magsisimulang mahila pabalik sa iyo. Isang paghila na hindi nila inakalang mararamdaman nila. Ang pagkawala mong dati nilang hindi pinapansin, ngayon ay kinakatakutan na nila. Para kang magnet na hindi nila matanggihan, hinihila silang muli sa espasyong iniwan mo. Nagsisimula na silang mag-isip, nasaan ka na? Ano na ang ginagawa mo? Bakit ngayon lang nila napansin ang halaga mo? Hindi maikakaila ang pagbabagong nagaganap. Ikaw na ngayon ang palaisipan, ang nawawalang enerhiyang hinahanap-hanap nila. At heto ang matindi. Habang mas tumatagal kang wala, mas lumalakas ang puwersang iyon. Hindi ka na naghahabol. 1. Ang hapdi ng pagtataboy, the sting of rejection. Nang mawala ka, ano ang una nilang naramdaman? Pagtataboy. Hindi lang basta pagtanggi, kundi yung masakit, yung malalim, yung nananatili kahit matagal nang alam nilang wala ka na. Umpisahan natin sa malamig na katotohanan. Hindi nila inakala na aabot sa ganito. Hindi nila inasahan na ikaw ang unang lalayo. Masyado silang kampante sa ideya na palagi kang andyan. Naghihintay, umaasa, kahit wala namang tunay na pagbabagong dumarating. Pero ngayon, mundo na nila ang yumanig, at ang pagtangging ito ay parang suntok na hindi nila inasahang darating. Kapag nawala ka, nararamdaman nila ang isang uri ng pagtanggi na unti-unting sumisira sa kanilang ego. Kahit pa ito ay isang taong bago na sinusubukan mong maakit o isang dating relasyon na matagal nang nawalan ng apoy, parehong masakit ang hapdi. Sa una, baka magpanggap pa silang wala lang, kunwari ay kalmado, walang pakialam, pero sa loob-loob nila, ibang-iba ang kwento. Ang pakiramdam na iniwan, na bigla ka na lang nawala sa kontrol nila, mas masakit kaysa sa kayang nilang aminin. Isipin mo ito, sinusubukan mong makuha ang loob ng isang bagong tao. Nagpakita ka ng interes, nag-effort ka, ipinakita mong available ka. Pero sila, palaging may distansya. Siguro tinanggap nila ang atensyon mo, pero hindi ka lubos na tinugon. Ikaw palagi ang nagbibigay, at alam nila yon. Kaya naging kampante sila. Inisip nila na palagi kang andyan, paikot-ikot lang sa paligid nila. Naghihintay sa susunod nilang galaw. Pero ito na ang pagbabago. Nawala ka. Tumigil kang magparamdam. Binawi mo lahat ng enerhiya mo. Bigla nilang naramdaman ang bigat ng pagkawala mo. Isang uri ng pagtanggi na hindi nila napaghandaan. Nagsimula silang magtanong, anong nangyari?
Sobra ba akong naging malamig? Namiss ko ba ang pagkakataon? Ang hapdi ng pag-iwan ay unti-unting sumisira sa kanila at nagsisimula silang pagdudahan ang sarili nila. Mga tanong na hindi nila naisip nung andyan ka pa. At ang mas matindi, wala ka roon para aliwin sila, para tanggalin ang duda o para bigyan ng paliwanag. Iniwan mo silang harapin ang sarili nilang takot, ang sarili nilang insecurities. At masakit yon. Ngayon, ilipat natin ang eksena sa isang lumang relasyon. Yung matagal mo nang hinahawakang pilit. Siguro sinusubukan mong buhayin pa ang isang damdaming matagal nang nawala. O baka naman kumakapit ka dahil ayaw mong ikaw ang unang bumitaw. Pero sa likod ng isip mo, alam mong tapos na talaga. Malamig na sila, malayo, at ang presensya mo ay parang obligasyon na lang sa kanila. Kaya anong mangyayari kapag tuluyan ka nang nawala? Sa simula, baka maramdaman pa nila ang ginhawa, iniisip na binigyan mo lang sila ng espasyo. Pero habang lumilipas ang mga araw at hindi ka pa rin nagbabalik, yung ginhawa ay unti-unting napapalitan ng hapding hindi nila inaasahan. Bigla nilang marerealize, wala ka na. Ang hapdi ay mararamdaman nila habang nauunawaan nilang hindi ka na nila pwedeng balewalain gaya ng dati. Baka hindi ka nila pinahalagahan noon habang andyan ka pa, pero ngayon, sa pagkawala mo, ang pagtanggi mo ang nagtutulak sa kanilang harapin kung ano talaga ang nawala sa kanila. May isang quote mula kay Steve Maraboli na angkop sa damdaming ito. The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Ang pinakamasakit ay yung nawala ka sa sarili mo dahil sa sobrang pagmamahal at nakalimutan mong espesyal ka rin. Sa dalawang senaryong ito, bagong kilalaman o dating relasyon, pareho lang, hindi ka nila pinahalagahan. Nakalimutan nila kung gaano ka kahalaga. At ngayong lumayo ka, ang hapdi ng pagtanggi ay bunga ng sarili nilang pagkukulang. Hindi nila nakita ang tunay mong halaga. Pero narito ang masakit, pero totoo. Ang sandaling ito ng pagtanggi ay hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa iyo na muling binabawi ang kapangyarihan mo. Dahil kung tutuusin, matagal ka nang natatakot na lumayo. Natakot kang baka kalimutan ka nila o mapalitan. Ang takot na yan ang naging tanikala mo. Kaya ka na stuck sa isang cycle kung saan palagi kang nagbibigay ng sobra pero kakaunti lang ang natatanggap. Pero ngayong lumayo ka na, nare-realize mong ang takot na yon ay katang-isip lang. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi pagtakas o pagsuko, kundi pagbitiw sa pangangailangang patunayan pa ang sarili mo sa isang taong dapat noon pa lang ay nakita na ang halaga mo. Ang hapdi ng pagtanggi na nararamdaman nila ay refleksyon lang ng pagkagising nila na hindi ka pala nila pagmamay-ari. At ito ang dapat mong ipaalala sa sarili mo. Hindi ka narito para maghabol. Hindi ka narito para balewalain. Ikaw ang premyo. Para manatili ka sa katotohanan ng sandaling ito, ulit-ulitin mo sa sarili mo, sapat na ako kung sino ako
At hinding-hindi ako magmamakaawa para mapansin ang halaga ko. Isa puso mo yan. Hindi mo kailangang maghabol ng kumpirmasyon mula sa isang taong hindi marunong tumingin sa'yo habang nasa harap mo na. Hindi ka nawawala para manipulahin sila o maglaro, kundi umaatras ka dahil alam mong karapat-dapat ka sa higit pa. Kaya ngayon, dumiretso tayo sa comment section. Kung handa ka nang tumayo para sa sarili mo, kung tapos ka na sa pagiging isang option lang, gusto kong isulat mo ito. Tapos na akong magmakaawa. Isulat mo, angkinin mo, at ipaalam sa mundo na hindi ka narito para habulin ang atensyon ng kahit sino. Mas karapat-dapat ka at oras na para maramdaman nila kung ano ang buhay kapag wala ka. At mga kaibigan, ito pa lang ang unang bagay na kailangang pagdaanan nila. May 8 matitinding realisasyon pa ang darating sa kanila, kaya manatili kang nakatutok sa akin dahil hindi pa tapos ang laban. Bago ka tuluyang lumayo, kailangan mong maintindihan kung paano ito gumagana at kung ano ang magiging epekto nito sa kanila. Maniwala ka, bawat hakbang ng prosesong ito ay babaligtad sa buong dynamics ng relasyon ninyo. Spatula. Ang kawalan ng pagkakamiss sa isang tao, the emptiness of missing something. Matapos ang hapdi ng pagtanggi, ang susunod na mararanasan nila ay ang kawalan ng isang bagay, ang pagkakamiss sa iyo. Sa simula, baka subukan nilang iwasan ang sakit ng pagtanggi. Kinakalma ang sarili nilang iniisip na okay lang sila na wala ka. Baka magpanggap pa silang hindi naapektuhan. Pero sa kaibuturan ng kanilang puso, may isang bagay na hindi nila matatakasan. Ang puwang na iniwan ng pagkawala mo. Noong andyan ka pa sa buhay nila, hindi nila pinahalagahan ang presensya mo. Palagi kang naroroon, palaging nagbibigay, palaging nag-aalok ng iyong oras, atensyon, at pagmamahal. Pero ngayon, may isang malalim na butas na hindi nila kayang punan at unti-unti nilang nararamdaman ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang kausap o kasama sa oras, kundi ang mas malalim na pag-unawa na namimiss nila ang kaginhawaan, seguridad, at katatagan na dulot mo sa kanilang mundo. Isipin mong sinusubukan mong makuha ang atensyon ng isang bagong tao. Nagpapakita ka, nagbibigay ng oras, nagsusumikap upang ipakita ang iyong interes. Pero sila, nagmumukhang malayo, hindi ganap na nakikibahagi dahil akala nila palagi kang magiging andiyan. Hindi nila nakita ang kahalagahan ng kung anong ibinibigay mo sa kanilang buhay. Ngunit ngayon na nawala ka, nararamdaman nila ang kawalan ng iyong presensya. Bawat sandali ng katahimikan, bawat araw na lumilipas na walang text o tawag mula sa iyo, parang tumitimbang at mas malalim kaysa sa kanilang inaasahan. Nagsisimula silang mapansin ang maliliit na bagay, kung gaano kahusay ang araw nila noong narinig nila mula sa iyo, kung gaano ka-exciting ang buhay nila kapag kasama ka. Ngayon, sa pagkawala mo, ang mga maliliit na bagay ay nagiging hindi maikakaila
at ang puwang ay nagiging masakit na katotohanan. Sa isang lumang relasyon, mas matindi pa ang pakiramdam. Nandoon ka sa mga pagsubok at tagumpay, palaging nariyan. Ikaw ang nag-aalaga sa relasyon. Baka nagiging kampante sila, iniisip na walang anuman. Palagi kang naroroon. Pero ngayon na nawala ka, nare-realize nila kung gaano karami ng kanilang buhay ay nakapaloob sa iyo. Ang mga bagay na dati nilang tinitingnan bilang nakakagaan, mga good night texts, mga plano para sa weekend, mga tawanan, ngayon ay nagiging masakit na alaala ng kung anong nawala. Ang kawalang ito ay dumating sa kanila sa mga hindi inaasahang paraan. Mapapansin nila ito kapag may isang bagay na magpapaalala sa iyo, gaya ng isang kanta, isang lugar, o isang sandali na madalas ninyong pagsaluhan. Mararamdaman nila ang sakit sa katahimikan na wala ang iyong boses. Ang kawalan ng iyong presensya ay isang patuloy na paalala ng halaga na ibinigay mo sa kanilang buhay. At ngayon, hindi nila matakasan ng pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nawawala. You don't know what you've got until it's gone. Ang kasabihang ito ay sumasalamin sa damdamin nila ngayon. Hindi nila pinahalagahan ang mayroon sila nung nandyan ka, at ngayon ay nag-aagaw sila sa mga alaala, pilit punan ng puwang. Pero gaano man nila subukan, walang ibang makakapantay sa nararamdaman nila kapag ikaw ay nariyan. Ang isipan ng tao ay hindi magaling humarap sa pagkawala. Kapag may nawawala sa atin o isang tao na mahalaga sa atin, hindi natin matanggal sa isip ito. Paulit-ulit na sinusubukang maghanap ng paraan para makayanan ang biglang pagbabago. At iyon ang ginagawa nila ngayon. Subukan nilang mag-distract, baka makipagkita sa mga kaibigan, maghanap ng bagong libangan o kahit maghanap ng kapalit. Pero hindi ito gagana. Ang kawalan ay masyadong tunay, masyadong matagal. Kahit anong gawin nila, hindi nila matanggal ang pakiramdam na may nawawala. May isang tao na mahalaga na wala na. Nakikita mo, ang utak ay humahanap ng wala nitong meron. Habang sila'y nagsusumikap na magpatuloy, mas lalo nilang mararamdaman ang pagnanais na bumalik sa pag-iisip sa iyo. Magsisimula silang ikumpara ang bawat makikilala nila sa iyo. Wala ni isa sa kanila ang magiging katulad ng koneksyon na meron kayo. At dito na darating ang realisasyon. Hindi ka lang isang tao na naging katuwang sa oras nila, kundi ikaw ay isang tao na may halaga. Isang tao na nagbigay ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. At ngayon na wala ka, wala nang bagay na magbabalik sa tamang ayos ng kanilang mundo. Ano ang ginagawa mo sa mga oras na ito? Hindi ka nag-uupod lang na naghihintay para mapansin nila ang pagkawala mo. Matagal ka nang nakapag-move on, inuukit mo ang sarili mo at binabalik ang kapangyarihan mo. Hindi mo na ibinibigay ang iyong enerhiya at dito sila nararamdaman ang kakulangan. Hindi ka na kanilang safety net, ang taong pwede nilang lapitan
tuwing kailangan nila ng pansin o pagkumpirma. Ngayon, mag-isa na sila at nagsisimula na itong pumasok sa kanilang isipan. Sa puntong ito, baka gusto mong makipag-ugnayan, tanungin sila kung napansin na nila ang nawala sa kanila. Pero narito ang dapat mong gawin. Huwag. Hayaan mo silang maranasan ang kabigatan ng kawalan. Hayaan mo silang madama ang buong bigat ng pagkakamis sa iyo. Ito ang kanilang wake-up call. At kung makikialam ka agad, hindi nila ganap na mapapahalagahan ang halaga mo. Para manatiling grounded sa panahon ito, ulit-ulitin mo ang affirmation na ito. Ako ay buo kahit wala sila. Hindi mo kailangan ang kanilang pag-apruba para maramdaman mong kumpleto ka. Hindi mo kailangan ang kanilang atensyon upang maramdaman na ikaw ay may halaga. Buo ka na at ang kawalan nila ay hindi mo dapat pasanin. Kaya habang sila'y nakaupo at nararamdaman ang kawalan ng pagkakamis sa iyo, huwag magtaka kung magsimula silang mag-reach out, subukang mag-reconnect. Pero tandaan, ikaw ang may kapangyarihan ngayon. Kung babalik man sila sa iyong mga kondisyon, at babalik sila dahil ang kawalan ng iyong presensya ay isang puwang na hindi nila kayang punan ng ibang tao. At narito ang pangalawang affirmation na magpapa-grounded sa iyo sa puntong ito. Buo ako kahit wala sila. Isulat ito ngayon sa comments. Ito ang iyong deklarasyon na hindi mo kailangan ng kanilang pansin o pagkumpirma para maramdaman mong kumpleto ka. Buo ka na at ang kanilang kawalan ay nagpapakita ng iyong lakas. 3. Ang nakakabaliw na curiosity, an overwhelming curiosity. Matapos nilang maramdaman ang sakit ng pagtanggi at ang kawalan ng isang bagay, ang susunod na pumasok sa kanilang isipan ay ang nakakabaliw na curiosity, ang labis na pagnanais na malaman kung anong nangyayari sa iyo. Sa simula, baka subukan nilang balewalain ito, nagpapanggap na hindi nila iniintindi na nawala ka. Pero ang totoo, ang curiosity ay dahan-dahang sumusugat sa kanila ng tahimik. Nagsisimula silang magtaka kung anong ginagawa mo, sino ang kasama mo, at kung bakit hindi ka na nagre-reach out. Ang kanilang isipan ay nagsisimulang mag-race sa walang katapusang mga tanong. Bakit ka umalis? May iba na ba? Mas maganda ba ang buhay mo nang wala sila? Palalim ng palalim, unti-unti silang nilamon ng mga tanong, at ito ay nagiging obsession na hindi nila kayang iwasan. Sa kaso ng isang bagong tao, ang curiosity nila ay nag-uugat mula sa kalituhan. Dati ikaw ang tumutok sa kanila, binibigyan sila ng atensyon, at ngayon bigla ka na lang naging multo. Hindi nila maintindihan kung bakit ka tumigil, at nakakabaliw ito para sa kanila. Nais nilang malaman kung nawala ba ang kanilang kontrol, at ang misteryo ng iyong pagkawala ay nagiging palaisipan na pilit nilang nilulutas. Tuwing makikita nila ang kanilang phone at walang mensahe mula sa iyo, sumasakit pa ng kaunti, at mas pinapalakas ang kanilang pangangailangang malaman kung ano ang nangyayari sa mundo mo. Sa isang lumang relasyon, mas matindi pa ito.
Dati, alam na nila ang lahat tungkol sa'yo. Ang mga routine mo, mga habit mo, ang buhay mo. Pero ngayon, sila ay naiwan sa dilim at ang kakulangan ng impormasyon ay hindi nila kayang tiisin. Nais nilang malaman kung sino ang pumupuno sa espasyong iniwan mo. May ibang tao bang nagpapasaya sa'yo o nagdesisyon ka bang mag-move on at simulan ang isang mas magaan at mas maliwanag na kabanata ng buhay mo nang wala sila? Ang nakakabaliw na curiosity na ito ay hindi lang nararamdaman sa mga idle moments. Ito ay sumusunod sa kanila buong araw. Paggising nila at hindi nila makita ang isang mensahe mula sa iyo, nagsisimula ng mag-spiral ang kanilang isipan. Pag binabaybay nila ang social media at walang makita mula sa iyo, lalo lang nilang naiisip ito. Magsisimula silang mag-check up sa iyo nang hindi mo namamalayan, baka sa pamamagitan ng mga mutual friends o sa mga subtle na stalking sa social media. Pero gaano man nila subukang maghanap, hindi nila matutuklasan ang hinahanap nila dahil hindi ka nagbibigay ng kahit anong clues. Ano ang ginagawa mo sa mga oras na ito? Nais mo lang mabuhay ng iyong buhay, mag-focus sa sarili mo, at yakapin ang espasyong iyong nilikha. Hindi ka na nakatali sa kanilang mga expectations o pangangailangan ng atensyon, at iyan ang nagpapabaliw sa kanila. Habang lumalala ang misteryo ng iyong pagkawala, patuloy na lumalaki ang curiosity nila. Narito ang affirmation para manatili kang grounded sa puntong ito. Ako ang misteryo na hindi nila kayang lutasin. Isulat mo na ito sa comments upang tapusin na ito ng buo. Hindi ka na ang bukas na libro na pwede nilang basahin tuwing gusto nila. Naging puzzle ka na hindi nila kayang abutin, at maniwala ka, hindi nila kayang labanan ng tukso na subukang alamin ang iyong sikreto. 4 na malalim na pagsusuri sa sarili, deep self-reflection. Pagkatapos silang lamunin ng labis na curiosity kung saan ka napunta at kung anong ginagawa mo, may isang mas malalim na bagay na magsisimulang mag-alala sa kanila, ang pagsusuri sa sarili. Kapag nawala ka sa buhay nila, pinipilit nilang tumingin sa kanilang kalooban at doon magsisimula silang magtanong sa kanilang sarili sa mga paraan na hindi nila nagawa noon. Sa simula baka hindi nila masyadong binigyan ng pansin ang iyong pagkawala. Pero habang tumatagal at habang sila'y nauupo at nakaharap sa kawalan, ang isipan nila ay nagsisimulang mag-isip. Pinalayas ko ba sila? Masyado ba akong malayo? Ang mga tanong na ito ay magsisimulang gumulo sa kanilang isipan. Nagiging isang whirlwind ng duda at pagsisisi. Inuukit nila sa kanilang isipan ang bawat interaction. Tinatanong kung saan nila maaaring naiwasan, kung saan nila sana pinakita ang mas maraming atensyon o ginamot ka ng may higit na respeto. Para sa isang bagong tao, ang pagsusuri sa sarili ay nakakalito. Baka hindi nila na-realize kung gaano mo sila pinansin, kung gaano ka nagsikap para kumonekta. Ngayon na ikaw ay nawala, naiwan sila na nag-iisip kung na-miss ba nila ang pagkakataon. Masama ba akong magpakita? Iniiwasan ko ba ang isang tao na sana ay naging espesyal? Ang pagsusuri sa sarili ay hindi komportable, pero kailangan nila ito. Dahil sa wakas ay maiintindihan nila na sila ang dahilan kung bakit ka umalis. Makikita nila na ang iyong distansya ay isang tugon sa kanilang kakulangan ng effort, at ang realisasyong ito ay sumasakit ng higit pa sa kanilang inaasahan. Sa isang lumang relasyon, ang pagsusuri sa sarili ay mas malalim. Magsisimula silang magtanong
kung bakit nila pinabayaan na maging stale ang relasyon. Naiisip nila ang mga sandali na ikaw ang nandyan, nagsisikap, sinusubukang muling buhayin ang spark, at magsisimula silang ma-realize kung gaano nila pinabayaang nangyari ang lahat. Ang bawat alaala ay nagiging paalala ng mga pagkakataong hindi nila pinakita ang kanilang nararamdaman o ang effort na kailangan mo. At ngayon, nang wala ka na, naiwan silang mag-isip tungkol sa kanilang sariling pagkukulang. Bakit hindi ko pinahalagahan sila nung pagkakataon na mayroon pa ako? Bakit hindi ko mas binigyan? Ang proseso ng malalim na pagsusuri sa sarili ay hindi tungkol sa awa. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa katotohanan ng kanilang sariling mga kilos. Hindi na nila pwedeng isisi sa iyo ang iyong pag-alis dahil malinaw na ang kanilang mga aksyon o kakulangan ito ang nagtulak sa iyo na umalis. At dito nila makikita ang mga bitak sa kanilang sariling karakter. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala mo. Ito ay tungkol sa pagharap sa kung sino na sila ngayon at kung paano sila nabigo na maging kung ano ang kailangan mo. Ang ginagawa mo sa mga oras na ito ay manatiling matatag, magpatuloy sa pag-focus sa sarili at hindi bumalik sa mga lumang pattern. Ang kanilang pagsusuri sa sarili ay hindi mo responsibilidad. Ito ay kanilang sariling paglalakbay ng paglago at pag-unawa. Ikaw ay tapos na sa paggawa ng mga hakbang ng pag-withdraw at pag-reclaim ng iyong kapangyarihan. Ngayon, nasa kanila na ang responsibilidad na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at magdesisyon kung handa silang baguhin ang kanilang sarili upang karapat-dapat silang muling magkaroon ng puwang sa buhay mo. Narito ang affirmation upang manatili kang grounded sa puntong ito. Nagpapakita ako ng malasakit, pero hindi ako nagsisisi. Isulat mo ito sa comments at tapusin na ang iyong commitment sa personal na paglago. Ikaw ay patuloy na lumalago at habang sila'y nagmumuni, ikaw ay nagiging isang mas malakas, mas may kamalayan at mas makapangyarihang tao kaysa kailanman.